Ina-deport na sa China ang 180 Chinese na nahuling nagtatrabaho sa iligal na Pogo Hub sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Nag-iiyak at napaluhod sa mga pulis ang babaeng ito sa NAIA Terminal 1. Nagmamakaawa siyang payagang makausap ang Chinese niyang nobyo ng 3 taon bago siya tuluyang ipadeport sa China. Biglaan lang po. Fiancé ko po. Gusto ko lang po siya mayakap. Bago umalis. Opo. Pero hindi siya pinayagan ng mga otoridad. Kaso bawal na po lumapit nun eh. Kabilang siya sa 180 Chinese Pogo workers na ipinadeport ng gobyerno pabalik ng kanilang bansa ngayong araw. Present din sa deportation ang ilang kinatawan mula sa Chinese Embassy. Ang mga Pogo worker naman, nakatali ang mga kamay gamit ang cable ties. Ang gamit ng ilan sa kanila, nakasilid sa trash bag. Sila ang mga Chinese na nahuling nagtatrabaho sa na-raid na Pogo sa Pasay nitong Oktubre. Nadiskubre ang pag-ooperate nito bilang scam hub na may prostitution den at torture chamber. Napag-alaman ding walang working visa ang mga Chinese kaya idineklara silang undesirable aliens. Dahil sa mga patong-patong na paglabag, blacklisted na sila sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito na ang pinakamalaking deportation ng Pogo workers ngayong taon. Yun nga lang, kargo ng gobyerno ang gastos. Sa tansya ng ahensya, halos 15 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan mula sa pag-rescue, pag-aalaga hanggang sa deportation ng mga Chinese. Kasi di naman po natin pwedeng pabayaan yung karapatan nila bilang tao, ano. So, kailangan pakainin mo sila. Kung may mga sakit po sila, pinadadala po natin sa ospital. At even po yung mga ganito po, yung pagpapadeport sa kanila, tayo rin po ang gumagastos. Bantay sarado naman ng mga pulis ang mga Pogo worker. May ilang pagkakataon daw kasing gumagawa ng eksena ang ilan para hindi na maipadeport. Merong insidente na nasa loob na kami ng airport na nagpanggap na nahimatay itong dalawa sa mga pasahero namin para hindi ma-deport. So yung isa naging successful siya dahil nga sinabi ng airline agency na wag papasukin sa loob, dahil nga bakit ganon, hinimatay, baka raw may sakit. But nung dinala na namin siya dun sa kanilang tinutuluyan, nakalakad naman. So sa madaling salita, umaarte lang itong mga to para hindi sila ma-deport. Ayon sa PAOK, unang batch pa lang ito ng mga ipapadeport. Magkakaroon pa raw sa susunod na mga linggo. Nasa 25 Chinese naman ang may iwan dito sa Pilipinas para harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila. Sila ang may tinuturong nasa likod ng operasyon ng Pogo at ng torture. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.